at hindi yung dissenting unless there is a novel issue being introduced therein. Now, bakit yung ka-Justice Sereno lang ang sinasite ni Secretary De Lima? Siguro dahil nakita niya na mas maraming mga elementong nakita si Justice Sereno kung bakit hindi dapat ipatupad ang TRO against the impeachment court. Now, unang-una doon, yung hindi lang yung mga kondisyon na hindi natupad na sinasabi nila, kundi pati yung deliberations, ano yung nangyari sa deliberations. So doon sa palagay ko nagbabank on itong prosecution para makita nila na may irregularidad nga na nangyari sa pag-issue nitong TRO. Ano naman kinalaman yan sa ibang dissenting opinion naman nila Justice Carpio. Yes. Ang kay Justice Carpio lang naman kasi ay yung irregularidad ng issuance, pero hindi doon inilagay yung deliberation. So kumbaga, para siguro kay Justice De Lima, yung dissenting opinion ni Justice Sereno ang kumakatawan na sa kabuuan nung kanilang ipinupunto bakit sila hindi sumusunod dun sa TRO. Attorney JJ, is this considered as a fact dahil nga naging desisyon siya? So, fact na nangyari ito at ginawa ito at walang ibang justice na nag-dispute dun sa mga nangyari dun sa pag-deliberate ng kaso ng TRO? Alam mo, Gio, sa palagay ko makasasagot lamang yan kung ito ba at talagang fact na pwedeng pagbasihan ng kung ano man ang nangyayari dito sa impeachment court. Ito ay ang mga tao, mga mahistrado na involved dito sa deliberation. Ngunit hindi yan para sa atin o kung sino pa man na magsasabi na ito ang factual background ng case. Ito talagang nangyari. Ang makasasagot lamang yan, yung mga mahistradong involved doon sa deliberation. Alright, Gio, kasama din natin ngayong araw, nagbabalik si Carl Satinitigan, ang professor ng entrepreneurship mula sa Min College. Welcome back, Carl. Magandang hapon po. Carl, ano masasabi mo? Kasi ngayon, napag-uusapan kung paano lumalabas sa publiko, although public document naman itong mga opinion ng mga justices, no? Pero lumalabas sa publiko na yung proseso ng decision-making na Supreme Court, na parang dati wala tayong kaalam-alam parang nababalot sila sa misteryo. Opo, una po sa lahat, maganda na nasa Article 7 na po tayo ngayon kasi the last time I was here, Article 2 pa rin. So Yes. Maganda po nakausad na tayo. Doon po sa tanong niyo po, magandang makita kung paano gumagalaw yung Supreme Court kasi for so long hindi natin alam ano yung nangyayari sa napakahalagang institution na yon. Pero sa tingin ko po, isa ding mahalagang mapansin ay ang daming sa mga days na na-mention ni Justice Secretary kanina, parang ang bilis ng mga pangyayari. Every now and then may nangyayaring malaki or mahalaga para sa kaso na yon at parang kapansin-pansin lang na for this particular case, for this particular TRO, tila ba ang bilis nung reaction ng Supreme Court. Parang alam naman natin na ang daming kaso nakabinbin sa Supreme Court, etc. So parang minsan mapapaisip lang ako as a simple Filipino na parang bakit for certain cases ganito yung kabilis, for certain cases ang bagal-bagal. So tingin ko it's a good time to review what the systems and the processes that are na laganap sa Supreme Court. Salamat, Carl. Puntahan natin ngayon ang press briefing ng defense. Alam kung ano ba talaga nangyari doon sa naging deliberasyon o doon sa naging butuhan insofar as the temporary restraining order is concerned. Therefore, kung tatanungin po natin sa ngayong pagkakataong ito, wala pa hong malinaw na ebidensya, wala pa hong malinaw na testimonya na magpapakita na talagang may kinalaman mismo si Chief Justice doon sa paratang laban sa kanya na makikita natin doon sa verified complaint. Sir, on the ruling of SPN really na based on quantum of evidence, not on guilt beyond reasonable doubt, ang magiging desisyon ng senator judges. Yung sinabi niya kanina, hindi pa nito, wala pa tayong nakikita dito kung napag-desisyonan na nila kung anong klaseng quantum of evidence ang gagamitin. Kasi nga dati, pinagbigay din ng memoranda ang bawat panig na para sabihin kung dapat ba ang gamitin dito ay proof beyond reasonable doubt or substantial evidence or preponderance of evidence. Yung sinabi kanina ni Senate President Enrile na hindi ito isang criminal procedure, ito yung tungkol doon sa mga nabasa niya sa mga ibang authorities o nagsulat sa Estados Unidos na pag-impeachment,
pinapayagan mag-remain on record yung mga hearsay. So wala pa yan kinalaman doon sa tanong kung ano yung quantum of evidence na gagamitin pag kailangan na nila magdesisyon. Karagdagan ukol sa sinabi ng aking kasama. We look at that, ang tingin namin doon ay personal na opinion pa lamang ng ating Senate President yon. Although hindi natin maalis na 23 sila, may kanya-kanya silang view, opinion, kung anong quantum of evidence. Pero kung mababalikan ko yung sinabi ng isa nating katunggali, ang magiting na prosecutor na sinabi sa atin na sa tingin nila, they have attained proof beyond reasonable doubt. Yun po ay binabalikan ko, ibig sabihin patunay na nire-recognize nila na ang quantum of evidence dito ay proof beyond reasonable doubt. Sir, good afternoon po, si Richie from Manila Times. Sir, ibig po bang sabihin na wala naman palang malaking naibigay na testimonya si Justice Secretary dahil binasa niya lang naman yung kanyang testimony doon sa dissenting opinion at dahil nga sa decision ng impeachment court na strike out yung tungkol sa falsity or truthfulness ng kanyang opinion. So parang inulit niya lang doon sa impeachment court kung ano yung content ng dissenting opinion ni Justice Sereno. Yung makikita natin dito, ang na-establish lang so far is that merong naging desisyon ang Korte Suprema na nagka-TRO doon nga sa travel, yung ban on dun sa travel dahil sa watchlist order under DOJ Circular 41 na hindi ito nagustuhan ng ating Secretary de Lima, no? So ang makikita pa lang natin dito, nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema at hindi nila naipakita dahil nga wala naman siya doon nung nag-deliberate ang mga justices na nagbigay ng desisyon, nagbotohan sila, merong majority opinion na nag-issue ng TRO, hindi na patunayan sa pagtestimonya ng ating Secretary de Lima na si Chief Justice Corona ang responsible kung bakit nagkaroon ganong TRO o kaya't na impluwensyahan niya ibang mga justices na bumoto para magbigay ng TRO. Dagan lamang doon, makikita natin dito na ang Senate as impeachment court, dahil nga pinresenta nilang testigo ang ating Secretary de Lima, ay paggalang ito. Dahil kung ordinaryo, sa husgado yan, dahil it's part of judicial record, pwede yan, basahin na yan ng judge. And under the rules of court, ang tawag dyan, the court could take judicial notice. Dahil po this is part of the jurisprudence of the land. Pwede po yan kukunin na libro at babasahin po ang desisyon. Kaya lang nga po, dahil binibigyan ng paggalang ang ating Secretary being part of the three branches of government, kaya po natin narinig ang kanyang testimonya ukol sa bagay na ito. Sabi po ni Kong, Inyo po nga napanood ang bahagi ng press briefing na isinasagawa ngayon live po ng depensa mula dito pa rin sa Senado. At balikan natin, Gio, itong ating diskusyon sa ating dalawang panelists habang inaantay natin ang pag-resume nitong trial. Attorney JJ, can you please explain to us yung fallacy? Kasi kanina paulit-ulit na sinasabi na, hearsay pala. Hearsay itong testimonya ni Secretary de Lima, at least by Justice Cuevas. Okay. Hindi ko rin maaaring sabihin ngayon na sa palagay ko ay hearsay nga yung sinasabi niya. Ngunit sa punto de vista ng isang abogado na sumusunod lamang kung ano yung itinuro sa amin sa law school, sa palagay ko kasi, kaya pinayagan ni Senate President Enrile na hindi naman i-strike out ng buo yung kanyang testimony is kasi merely citing an opinion is not a hearsay. Merely citing a decision of the Supreme Court, whether it is dissenting or nag-assent ka sa kanyang decision, hindi yan natin masasabing hearsay, the mere citing of a Supreme Court decision. Ngunit kung ang sinasite mo na ay yung particulars na sinite doon sa desisyon at sinasabi mong ito ang buong katotohanan ng facts na nangyari, kagaya sa deliberations, medyo nagtitread tayo on dangerous grounds dyan kasi hindi ka naman naging part ng deliberation Ang sinasabi natin dito maaari ka lamang magsabi doon sa nangyari na nakalagay doon sa desisyon kung nakita mo at nag-form part ka nun. Pero ibang matter din naman kung sinasabi mo na this is what the good justice has cited in her dissenting opinion, maybe it is a cause for alarm or for maybe you should look into it. Pero hindi mo pwedeng sabihin, ito ang buong katotohanan sa nangyari sa deliberasyon.
Kasi wala ka naman doon. Attorney, pwede niyo explain na mabuti na bakit daw the hearsay evidence does not strictly apply in cases of impeachment? Ano, kinu-quote ni Senate President Berger. Yung sinasabi natin that the hearsay evidence is not strictly applied. Kasi nga siguro dahil itong impeachment proceeding is a sui generis proceeding. Ito ay kakaiba and one of its kind, no? Hindi siya kagaya hindi siya basta lang pwedeng sabihin mong criminal procedure o civil procedure for that matter. So they allow much leeway and there's a different set of rules that we follow in the impeachment proceeding. So if, yun nga, ang sinasabi ko, hindi siya maaaring strictly mag-adhere lamang sa rules of court na pag ito ay hearsay lang to, stricken off the record. Mayroong mga kinukonsidera ang ating impeachment court as part of the testimony at inaalaw nila ito. Hindi tayo ganun ka-strict sa rules on evidence dito. Carl, kanina sinasabi nila na ang nag-iisang tao na maaring magpatotoo dito sa nakalagay sa dissenting opinion ay si Justice Sereno mismo. Ikaw, bilang ordinaryong mamamayan, nais mo bang marinig yung kanyang panig? Ako po, personally, gusto ko marinig yung panig ni Justice Sereno. Sana mag-volunteer siya magpakita to explain ko ano talaga nangyari para may talagang witness na makapagsasabi kung ano ba talaga yung role ni Chief Justice dun sa mga naganap na pagdidebate tungkol sa issue na kinakaharap natin ngayon. Tsaka po, may mga nabasa tayong mga sinulat ni Justice Sereno at parang kami, lalo na mga nagbabasa sa mga readings, parang ang ganda kasi basahin yung mga rulings ni Justice Sereno with whatever case, in whatever case. So, parang maganda marinig yung opinion niya kasi parang sa tingin namin, medyo objective naman siya dun sa mga previous rulings niya so far. So sa tingin mo kahit na yung pagsulat ng mga nagganap sa deliberations na step-by-step processes nga, ay dapat ilagay ng isang justice o chief justice sa kanyang pagsulat ng or pagpen ng desisyon? If malalabas dito yung katotohanan na may irregularity na naganap at importanteng malaman ng buong bayan kung ano talaga yung nangyari, sa tingin ko po, kailangan ilagay doon yung mga particularities, yung mga specifics, para naman malaman din ng taong bayan na kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob na dapat hindi nangyayari. And sa tingin ko naman po, kaya niya sinulat yon kasi sa tingin niya, hindi dapat nangyayari yun. Attorney JJ, normal ba to sa isang desisyon ng Supreme Court na isulat yung administratively kung ano yung prosesong nagaganap in arriving at a decision? No, it's not normal, no? Kasi meron naman tayong tinatawag na transcript o yung records ng deliberations ninyo. At yan ay para sa records lamang ng Supreme Court. Ang dapat mo lang itakal sa isang desisyon ay yung facts of the case, ano yung issue, at ano ang desisyon mo at basehan mo sa desisyong ito. Ngayon, yung sinasabi ngayon ni Justice Sereno na merong irregularities, then it's only her who can testify as to that matter or any of their colleagues in the Supreme Court. At hindi tayo yon. Attorney JJ, ito bang transcript na ito ay maaaring i-access ng publiko? As far as we know, hindi siya basta-basta na-access eh. Kasi ito ay records ng Supreme Court, ano? Ito ay para sa kanila lamang, sa mga mahistrado lamang. Pero siguro kung isasampi na sila ng Senate Impeachment Court, pwede. So sa tingin niyo, nakasampi na yata rin yung records nung kaganapan nun sa transcript. so you think po na itong paglalagay ni Justice Sereno dito sa matters na ito, no, kung paano na-reach yung decision, ay sinadya po niya dahil hindi maaaring i-access ng publiko itong mga transcript? Sa palagay ko, ang pagsasabing ito ni Justice Sereno ay isa lamang sa mga dahilan niya kung bakit niya sinasabi na ayaw niyang sumang-ayon sa pag-issue ng TRO dito sa whole departure, sa watchlist order ng DOJ. So, yun lang. Sinasalamin niya lang kung ano yung tingin niya, bakit hindi siya pumapayag. Pero may legal standing ba or yung contribution nung witness ngayon bilang Secretary de Lima, ano yung weight na mabibigay niya? Siguro ang weight lamang na mabibigay niya, isang testimonya bilang isang taong apektado doon sa TRO na in-issue ng Supreme Court.